Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-18 sa buwan ng Oktubre taong 2010. Ito po ang TVNet Newsline. Patuloy ang pagtutok ng TVNet Newsline sa umiinit na usapin sa pagitan ng mga market vendors at ng pamahalaang lungsod. Sa ikalawang araw ng kanilang pagwewelga, bagamat may ilan ang nagbukas ng kanilang mga pwesto, karamihan pa rin ay patuloy na nakikibaka at ipinaglalaban ang kanilang mga kahilingan. Sa pagkakataong ito, nagtirik na ng mga kandila sa kanilang mga pwesto ang mga nagwewelgang maninda na anila'y simbolo ng patuloy nilang pag-asam na mapagbigyan ng kanilang mga hinaing sa mapayapang paraan. Ang pagwewelgang ito ng mga manininda sa palengke ay unang sinagot ni City Mayor Doy Liachon sa pamamagitan ng isang press statement na inilabas kahapon ng hapon, kung saan laman nito ang kanyang pagkalungkot sa naging aksyon ng mga market vendors. Ngunit sa kabila nito, nanatili ang paninindigan ng punong lungsod tungkol sa nabanggit na usapin. Kaugnay naman ang naging pahayag ng alkalde, isang press conference ang isinagawa ng mga manininda kung saan inilahad nila ang kanilang damdamin bilang tugon dito. May dalawa po akong katanungan sa mga maninda. Ito po yung, ang una ay, ano po ang hakbang nyo, plano nyo kung sakasaraming pakantihin na ni Mayor Bo na City Government ang inyong mga dating pwesto at ibigay na sa bago? At ang ikalawang tanong ko, hanggang kailan kayo mag-weka? Bilang tagapagsalita ng lahat ng maninda sa pamilyang bayang ito, pamilyang syudad, lungsod, kung ano pa man ito, ako po ay personal na hindi naniniwala na maaari po nilang ibakante yung aking posisyon o yung aking rights. Sasabi nga po nila, 85% na po nag-apply, isa po ako sa nag-apply na. Kung kami po ay nag-apply, bayad po kami ng application fee. Ang tinututulan lang naman po namin ay ang mga bayarin na aming kakaharapin, hindi ang pagbakante sa mga pwestong pinagkikitaan namin. Pangalawa, kung hanggang kailan ng welgang ito, may mga hakbangin po tayong nakalaan para dito. Subalit hindi ko naman po bilang tagapagsalita sa kapakanan ng mga manininda, hindi po namin pwedeng isakripisyo ang buong linggo, ang buong 3 araw. Maaari po tuminda ang gustong tuminda, ngunit kami po ay nananawagan hanggang ngayon. Subalit may nakalaan po kaming panahon upang pag-aralan kung kailan yung mga susunod naming hakbang. Pero sinisigurado ko po, may mga kasunod pa po ito kung hindi po namin malililawan ang aming katatayuan bilang manininda. Ate Pe, para po sa consumer at sa inyo, paano po kung sa kabila ng ginagawa niyong pagwewelga at lahat ng pagsasakripisyong ito ay nananatili yung desisyon ni Mayor Doy? Kung ano po yung nakalagay dyan sa press release, ano po ang inyong gagawin? Kami po, bilang isang consumer, ay kasama po ako sa kumakapa sa damdamin ng mga marininda ng Calapan. Dahil kung masyado po mataas ang kanilang bupa sa mga taxes na nakapataw sa kanila, lahat po ng mga taxes na yan ipapataw sa kanila, ang mga consumer po ang natutubusan. Dahil wala na po mangyayari nun wala po silang ibang pagkukunan ng ipapayag nila. Ay hanggat maaari ay kung may mapapag-usapan na ibaba ang kanilang mga taxes, ay may mapag-usapan. At saka dito po sa Calapan, hindi po pwedeng tulad natin yan sa Metro Manila, sa mainland. Kasi sa mainland po, napakaraming tao. Araw-araw po, mamalengke kayo, oras-oras, may danak po. Hindi po, ang isang tao po ay hindi ninyo mamimit sa isang palengke kada araw-araw. Kahit na niya kayo pumunta doon, hindi nyo nakikilala lagi. Dito po sa Calapan, palibasa po, ako ay umaga, tanghali, hapon nandito. Pare-pareho pong tao ang nakikita ko dito. Iisa pong tao. Ibig pong sabihin, ang market po ng Calapan ay limitado po ang mga mamimili. Kanya kami rin po mga mamimili ang naghihirapan kung sakasakali man po na hindi pagbibigyan ni Mayor ang mga hinihiling nilang babaan ng konti ang kanilang taxes. Ang pangkalahatang start ninyo, anong common start ninyo?
Kasi binigyan na kayo ng ultimatum ng city government na up to October 15 until October 22. Ngayon, ano gagawin nyo kung umaksyon na ang city government para palitan na kayo mga, kayo ba mag-ago pa sa bagong city market o mamimili kayo dito sa shutdown ng palengke. Pero po muna sinabi ako Marami po salamat. Tulad po ng inuulit namin, ang atikain po namin ay ang hindi paglipat. Lilipat po kami. Yun po ang stand na lahat ng mamimili. Subalit, ito po yung katulad na sinabi ko sa pahayag, ito po yung gusto ng mga, ito po yung hiling ng mga maninda. At kung ang stand po ng city government ay paalisin kami dito sa kalsadang pinaglagyan nila sa amin, hindi po muna kami alis. Pinagkasunduan po yun ng lahat ng mamimili at lahat ng manininda. Hanggang December kami bayad, hanggang December kami uukupa ng ating binayaran. Ang unang-unang agenda namin, kaya kami nagsara kahapon, lahat, 100%, maliban kay Mr. Laines na pwesto na bukas na pinaupahan niya kay Vilma, pero nakisama naman. Kami po ay talagang naghihintay ng pasabi man lang na kahit man lang po alam natin po mahirap para kay Mayor ang makipag-usap sa taga-palengke. Kahit hindi po si Mayor, kahit po yung market administrator, wala pong dumating. Ni isa, walang nakipag-negotiate sa amin. Maraming salamat po sa PNP Chief na ipinadala dito ni Mayor dahil kami po'y napakinggan kahit papano at naiparating po kay Mayor ang aming hinanaing. Ang sabi nga, naging mensahero ka pa nila, no? So yun pong mga bagay na yun. Andyan po si Chief. Napakinggan po ni Chief yung aming karaingan. Wala po kaming paglaban. Kami po'y nakikiusap, nalilikluhod, nagmamakaawang hindi namin kakayanin ang lahat ng ipinapataw na bayarin. Bukod po doon, hanggang ngayon walang nakikipag-usap sa amin. Huwag na po akong kausapin. Lahat po ng manininda. Para po mapulsuhan niya kung ano ang pulso ng lahat naming nararamdaman. Nakasad po dito sa pinabigay po ni Mayor Doy na press statement na nagkaroon daw po tayo ng public hearing. Maitanong ko lang po, kasi meron po tayo nabasa din na noong August 24, 2010, nagkaroon daw po ng public hearing para sa proposed market code. At meron daw po umattend na 200 person. Kano po kung totoo ito? Kayo po ba'y naka-attend dito sa tinatawag na public hearing na ito? Meron po doon na umattend, pero mga membro lang ho ng Sampaka. Wala ho. Board of Director ho ng Sampaka ang umattend lang ng sinasabing public hearing. Wala po yung sinasabing 200 na tayo. Pinadala ng sulat na ikaw pag naibitahan sa public hearing. Sabi ko, wala naman narating sa akin eh. Paano ako pupunta doon? Eh wala naman narating, yung doon pa nakako naman eh. Meron talagang sa P-section, may 5 daw na tao na parang representative. Pero kami, hindi kami isa doon. Kaya hindi namin narinig yun. Yung public hearing na yun. Oo. Parang pinili lang nila. Ganon. Totoo po yun na ang si Mayor ay nagpapalang meeting. Yan po ay ang buulan ng Sampaka, binigyan nila ng sulat na sila makikipagpulong sa Sampaka, ang sasyon. Pero kami po ay hindi sinasabihan. Ang sabi po sa amin ng Sampaka, panggulang kami doon, pangsikip. Ang ginawa po namin ay kami sumusunod lahat. At itinanong namin kung ano ang pag-uusapan. Ang pinag-usapan po doon ay tungkol sa petro, nagpapaupa, nagbibili, at yung presyo. Ano ang sabi ni Sir Juby? Kung daw po ay kung hindi kaya umalis. Isurrender niyo ang piso niyo kung hindi kaya niyo bumayad. Kami pinagdun lahat. Kaya po naman sabi namin, baka mamatulad sa Victoria. Ang Victoria ay pumasok, pinapasok bagong palengke, ngayon walang nakatinda. Baka ganyan din po sabi namin ang mangyayari sa palengke. Baka din po pagdating ng panahon ng mga nakatinda, maglabasan at wala na bayad.